Hi everyone! Welcome to my mini vlog, and today palabas kami nito kahit pangit yung panahon or basta medyo maulan to ng mga oras na to. Kasi sabi ko sa asawa ko is ipag-drive niya muna ako habang nandito pa siya. Pauwi na din siya ng Korea, kailangan niyang bumalik dahil may mga inaasikaso siya doon. Kaya ko naman talaga mag-drive, kaya lang minsan nakakatamad. Lalo na dito sa Manila, sobra yung mga atake ng mga kapwa ko sasakyan dito or kapwa ko kamote driver. Minsan kahit gusto ko lumabas or mag-drive mag-isa, tatamarin na lang ako kasi grabe din yung traffic talaga dito sa amin banda. So, hindi naman talaga siya everyday yung ganong atake niya, yung everyday traffic. Hindi naman, may mga times lang like yung Friday, ayan, grabe yung traffic. Pero syempre, may time yon kung anong oras magta-traffic, ganun. Pero minsan natitsempohan ko talaga na parang whole day ang traffic talaga niya. Yan, nakapalda pa ang ate girl niyo kahit maulan, but wapakels, diba? And kasama ko yung mga anak ko dyan and yung husband ko. Then dumiretso muna kami sa Pure Gold. Medyo malapit lang dito sa amin. Inuna ko muna tong Yakult, tapos yung ibang chocolate na kailangan talaga na inumin. Nakala mo talaga mandatory iinom ng chocolate drink. Natikman ko na to before and nasarapan ako dyan. So yun, sabi ko bibili ulit ako. Buti na lang meron sa Pure Gold. Okay, nabukasan na tong vlog na to and medyo maulan nga, 'di ba? Nagluto ako dyan ng sopas kasi medyo maulan. Yun yung masarap kainin kapag maulan. Yung sopas, lugaw, yung something na may mga sabaw. Yung chicken kasi dyan is frozen pa. So, I decided na yung corn beef yung ilagay. Sarap din naman talaga kapag corn beef, 'di ba? Hindi hinahassle mag-prito-prito or mag-gisa-gisa ng chicken. Then, naglagay ako dyan ng corn. Feeling ko medyo manamis-namis yung lasa niya kapag may corn. Then, naglagay na din ako ng salt. Yung salt na nilagay ko is dala yun ng asawa ko from Korea. Sabi niya yun daw yung gagamitin ko kapag magluluto. And bandang mga 11:30 AM is lumabas kami ng mga anak ko kasama yung husband ko kasi today yung schedule ni Unji for her vaccine. Yung vaccine niya dyan is flu vaccine, second dose na yan. And ayan yung atake ng ate girl nyo. Nagkipag-usap ako dyan sa doktor ni Unji. And ayan na, imimit niya na yung doktor niya, i-check up siya. Kasi well, baby naman siya, pero need niyang i-check up talaga every time na pupunta dyan. And sabi ko, ready niya na yung sarili niya kasi nga i-injection na naman siya. Saan maaawa ka talaga, pero iisipin mo na para sa kanya naman yon at hindi naman natin gagawin yon kung wala lang, 'di ba? So ayan, sabi ko okay lang. Kahit kay Bill noon, umiyak talaga. Talagang sakit-sakit ng iyak nila na para bang hindi kailangan ng vaccine. Hanggang sa nasanay na lang din ako na kailangan nila to. Kaya kailangan maging matatag din ako pag umiyak sila. Paka-emotional naman na para bang akala mo sinasaktan yung anak. Nako, or kahit sinong baby, feeling ko may mga stranger fear talaga sila na pag may nakita silang ibang tao is maiiyak talaga sila na parang akala mo kukunin sila. Ganun naman siguro talaga kapag yung mga bata, lalo na yung mga babies kasi nga 'di ba madalas ang nakikita lang ng mga yan is tayong mga parents. Pag may nakikita silang ibang tao, naiiyak sila kasi nga ganun nga parang kami lang lagi 'di ba nakikita nila. And after namin dun sa vaccine or sa doctor ni Unji, kasi mabilis lang dun, parang mga 20 minutes lang kami. Dumiretso naman kami sa Landers kasi kailangan kong bumili ng crab. Kasi parang ilang days na rin akong nagki-crave dyan sa crab na yan. And bumili ako ng 5 piraso. Talaga sa market kami bibili. Kaya lang anong oras na to baka wala na yung crab dun or hindi na maganda yung crab. Diyan naman sa Landers, okay naman yung crab nila. Medyo ano talaga, yung may alige. So, yun, binili ko talaga yun. Then, after namin mag-grocery sa Landers, dumiretso kami sa Jollibee para mag-drive-thru ng one-piece chicken at saka chicken spaghetti. Kaya pag nag-order ako sa Jollibee, kung hindi spaghetti, ang in-order ko dyan is yung palabok kasi ang sarap talaga ng palabok nila. Doon sa Landers, may nakita ko na halo-halo. Parang ngayon ko lang kasi nakita yun. Sabi ko sa asawa ko, tatry ko. Tapos bumili din ako ng premium chef's vegetables nila. Ang sarap din. After ko maasikaso lahat, kumain at mapatulog si Unji, is inasikaso ko naman tong dala ng asawa kong pasalubong. Actually, anong date na ngayon? Ngayon ko pa lang talaga siya bubuksan or titignan. Tingin ko nga dyan sa mga candies na yan is open na pala. Binuksan na pala nung mag-ama ko. Kaya sabi ko, bakit open na to? Anyway, ayan, may padala na vitamins yung biyanan ko.
pinadala niya yan kay Kyun para inumin ko nga daw. Nakakalimutan ko naman mainom. Siguro kailangan ko talaga minsan mag-alarm para lang makainom ako ng vitamins. Ito naman na dress na to, bigay to ng brother-in-law ko para kay Biol. Kasi ganun yun, napaka-generous din ng brother-in-law ko na yun. Then, ito naman is kay Unji. May handbook dyan, tapos yan, dress. Yun, nakakatuwa yung brother-in-law ko na yun. Kasi nung kay Biol noon, nung nag 1 year old siya, siya din yung nagbigay ng handbook ni Biol. Ngayon naman si Unji is turning 1. Binigyan din niya ng handbook si Unji. Diba? Napakabait. And then, aside pa dun sa handbook, binigyan niya pa ng dress si Unji. 2 dress yan. Tapos ito may handkerchief. Di ko alam kung para saan. Pero parang sa head siya. Parang yung nilalagay sa ulo. Parang ganun yung atake niya. And then, ayan yung dress, color white. Nga kami na mag-pictorial, kaya lang si Unji kasi is hindi pa nakakatayo. Hindi pa talaga ma-emphasize or hindi pa talaga makikita yung ganda ng handbook niya kung nakahiga lang siya. Kaya waiting na lang kami na makatayo si Unji, tapos para masuot niya na and matutuloy na yung pictorial namin as family. Ayun lang for today's mini vlog and sana wag kayong magsawa kakanood. Thank you for watching!